Ano ba yung nilalagay mo sa kape ko? Alam ko nga na crush mo ako eh. Ikaw daw ang nang iwan sa kanya. Dahil mahal na mahal kita. Bakit nga ba lahat ng mahal ko, hindi ako minahal? Dapat ko pa nga bang ipaglaban ang pagmamahal ko sa taong may iba ng mahal? Annyeonghaseyo, Miss Anne. Magandang gabi po sa lahat ng subscribers at listeners ng Kwentong Takip Silim. Isa po akong K-drama fanatic, Miss Anne. Hindi pa ganap na sikat sa pinasang Korean drama series, pinapanood ko na po halos lahat ng makita kong K-drama sa TV at YouTube. Dahil dito, naisipan ko pong i-share sa inyo ang aking kakaibang love story na naganap lang mga 12 years ago. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Shin Mina. Bilang idol ko po talaga siyang Korean actress simula nang mapanood ko siya noon. Isa po akong simpleng Pinay na may malaking pangarap. Opo, Miss Anne, pangarap ko na makapag-asawa ng perpektong lalaki. Gwapo, matipuno, matalino, disente, simple. Pero may kaya sa buhay. Yung tipong Koreano na mamahalin mo habang pinanonood mo sa Netflix at View. Pareho po kami ng best friend kong babae na itago na lang natin sa pangalang Ayu. Favorite K-pop idol at actress po kasi ng best friend ko si Ayu na sikat na K-pop idol sa Korea ngayon. Naging matalik kaming magkaibigan, college days pa lang. Pangit ka, Ayu! Aray! Jeffoy! Aries! Tama na! Hoy, Ayu! Huwag ka nang papasok sa school, ha? Inusog mo na naman yung teacher natin, eh. Nakakatakot yung kapangitan mo. Para kang tatay mo. Kamukha ni Palito. Huwag niyo namang idamay ang apa ko. Wala siyang ginagawang masama sa inyo, Jeffoy. Aries! Pwede ba itigil nyo na yung pambubuli nyo kay Ayu? Hoy, Shin! Dapat yan kay Ayu, binabalatan ng buhay. Tapos sinusunog. Ganun ginagawa sa mga mangkukulam. Di ba? Di ba? Sumagot ka, Shin! Mangkukulam yan. Siya at ang tatay niya. Subukan yung batuhin ulit si Ayu. Ipapanguya ko sa inyo yung mga batong hawak nyo. Sige, Shin. Kampihan mo yung alimaw na yan. Isang araw, ikaw nakukulamin yung babaeng unggoy na yan. Ay, sipal. Hindi kayo titigil, ah. Huh? Salamat, Shin. 감사합니다, Beshi. Kentsana, Ayu. Hindi kita hahayaan na saktan nila. Beshi kita eh. Sa totoo lang, Miss Anne, hindi ko talaga maitatanggi kung bakit nabubuli ang beshi ko na si Ayu. Kakaiba kasi ang itsura niya. Siya yung literal na dapat nagbida sa pelikulang Hiram na Mukha. Alam niyo naman ang tao, kapag nakakakita ng kakaiba, pinagtitripan agad. Mukha kasing unggoy si Ayu. Objective lang po ako sa description ko, ha. Pero sa kapal ng balahibo niya sa buong katawan hanggang sa mukha, malayong malayo talaga sa itsura ng totoong K-pop idol niya na si Ayu. At tama ang mga kaklase namin noon, kamukha niya ang tatay niya. Dahil sa kakaiba nilang itsura, kapag may fiesta, sila ang laman ng mga perya. Magician ang tatay ni Ayu, Miss Anne. At ako ang palagi nilang audience sa tuwing nagpe-perform sila. Si Appa, ang tatay niya, ang bidang magician. At si Ayu, ang assistant. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawing isang mabangis na Sora
ang aking anak na ipinanganak bilang babaeng unggoy. Woohoo! Beshi ko yan! Go, Ayu! Ang ingay naman ng mga babaeng nakaupo sa harapan, Jisub. Hindi ko tuloy maintindihan yung magician. Parang Sojun, yung babaeng unggoy daw itatransform niya into a Sora. Sora? Tandang Sora? Papatawa ka ba, kuya? Sora, sa Ingles fox. Parang gumiho sa Korean. Fox? Gumiho? As in, gumiho na may siyam na buntot? Oh, gagawin kong isang mabangis na gumiho ang aking anak. Anak niya yan? Paano magiging gumiho yan? Unggoy yan eh. Ang ingay naman. Pwede manood na lang kayo? Shinmina, pasensya ka na dito sa kaibigan ko ha. Ngayon lang kasi nakapasok ng pera ito eh. Ha? Bakit alam mo ang buo kong pangalan? Schoolmates tayo. Third year college din kami ni Park Sojun. Pero ibang course lang. Ah, talaga? Sige, enjoy na lang ninyo yung show ng beshi ko. Kilala ko rin si Ayu. Nagkausap na kami dati pa. Freshman pa lang tayo. Oh, okay. Nice to meet you. So Jisub. Call me Jisub. Kawig ko naman, di ba? At ito naman si... Sojun, bakit tinatanong mo name ko? Sus, crush mo ako, no? Excuse me. Pero ang totoo, Miss Anne, crush na crush ko talaga siya noon pa. Matagal ko nang kilala si Park Sojun. Varsity player kasi siya sa school. Nagpatay mali siya ako kahit na biglang dumagundong ang heartbeat ko. Ako ba yung magician? Bakit sa akin ka nakatitig, miss? Huh? Hello? Hindi ako nakatitig sa'yo, ha? Shinmina ang pangalan niya, Sojun. Sa ilang sandali ay masasaksiyan na ninyo ang mahiwagang Sora na mas kilala bilang gumiho, ang hayop na siyang kakain sa inyong mga atay. Ang hayop na siyang hihigop sa inyong mga puso, ang gumiho. Ayo anak, pumasok ka na sa loob ng kulungang ito. Opo, Apa. Ngayon ay ikakandado ko na ang kulungan at tatakpan ito ng telang itim. Sa loob ng 5 segundo, masasaksihan nyo na ang pagbabagong anyo ng aking anak. Handa na ba kayong makita ang mahiwagang gumiho? Ready na, Apa! Ah! Heto na. Alas 5, alas 4, alas 3, alas 2. Ang mahiwagang gumiho! Ano yan? Woo! Gumiho nga! Ang galing! Apa! Ang cute ng gumiho! Anong cute sa staff toy na yan? Yan ba yung worth 650 na binayaran ko sa entrance? Soli bayad! Hindi naman gumiho yan eh. Staff toy yan. Tignan nyo oh. Nabibili sa Divisoria yan eh. Sojun, tumigil ka na nga sa kakatawa dyan. Huwag mo naman paiyain yung matandang magician. Obvious ng staff toy. Huwag mo nang i-bash pare. Hoy, Ayu. Lumabas ka na dyan sa likod ng kulungan. Nakikita ko yung buntot mo. Binti mong itim. Pinahiya ni Sojun si Ayu at ang ama nito na si Apa, Miss Anne. Sa sobrang lakas ng boses ni Sojun ay binu silang mag-ama ng audience. Umiiyak na tumakbo papalabas ng stage si Ayu. Hinabol siya ng kanyang apa. Sa sobrang gigil ko sa pamamahiya na ginawa ni Sojun sa best friend ko, ay nilapitan ko si Sojun at sinapak sa mukha. Ngunit iba talaga ang reflex ni Sojun. Mabilis siyang nakailag. Ako ang na-out of balance. Naramdaman ko na lang na nag-slow-mo ang lahat nang unti-unti akong matumba sa semento. Pero iba talaga ang plano ni Lord that night, Miss Anne. Slow-mo ang paningin ko.
Pero mabilis pa sa speed of light na sinalo ako ni Sojun. Napatitig ako sa mga mata niya nang halos magkadikit na ang aming mga labi. Doon ko nakumpirma. Mahal ko na agad si Sojun. Gusto mo ako? Ha? Sapakin. Oo, sandali. Pwede mo na akong bitawan, Sojun. Okay ka lang, Shin? Okay ako. Salamat sa pagsalo mo, Sojun. Muntik na akong ma-fall. Sa akin? Ha? Sa semento. Halika na nga, Jisoo. Umuwi na tayo. Walang kwenta tong palabas na to. Nang sumunod na araw, kinausap ko si Ayu na nagmumukmuk mag-isa sa bakanteng classroom. Hindi na kita nahanap kagabi sa perya. Sabi ng apa mo, umuwi ka na raw. Pinuntahan kita sa inyo pero wala ka naman doon. Shin, bakit kayo magkayakap ni Sojun kagabi? Ha? Magkayakap? Hindi ah. Nakita ko kayo mula sa backstage. Pagsilip ko, nakita kong magkadikit ang mga mukha nyo. Salo-salo ka niya. Gusto kasi akong sapakin ng best friend mo, Ayu. Sojun? Na out of balance siya. Napahiga na sana sa semento. Sinalo ko lang. Salamat sa pagpunta sa show namin kagabi ni Apa. Tuwang-tuwa ako nang makita kita sa audience area kagabi. Bakit tuwang-tuwa ka pa, Ayu? Alam mo bang binabash ka niyan kagabi? Okay lang yun, Beshi. Ang importante, nakapunta siya para panoorin ako. Bakit ka pala nandito, Sojun? May kailangan ka ba sa akin? Yayayain ko lang si Shin na magmerienda sa labas. Ha? Bakit ako? Ayaw mo? Ako gusto ko. Si Shin ang gusto ko, Ayu. Halika na, sumama ka na sa akin. Libre kita ng kape. Sandali naman, Sojun. Bitawan mo ko. Masakit ah. Bye, Ayu. Halika na, Shin. Huwag mo na ako artehan. Ingat kayong dalawa. Bye, Sojun. Hinila ako ni Sojun papalabas ng school at dinala sa isang 2-story coffee shop, Miss Anne. Hindi ko alam kung anong meron kay Sojun at kahit na napakaangas at yabang niya, ay palihim ko siyang minamahal. O, kape mo. Favorite mo yung coffee jelly, di ba? Paano mo nalaman? Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Alam ko nga na crush mo ako eh. Kapal talaga ng mukha mo. Hoy, hindi ikaw ang crush ko, no? Okay, sige. Hindi mo ako crush kasi mahal mo na ako. Ano? Mahal mo ako. Tama ako, di ba? O bakit hindi ka makasagot? O sige, ganito na lang. Oo o hindi lang ang isasagot mo. Kapag mali ang sinagot mo, hahalikan kita. Sojun, wag naman dito, please. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Oo o hindi. Namula ang mukha ko, Miss Anne. Gusto kong tumakbo dahil hindi ko kayang sagutin ang tanong niya pero hindi ako makagalaw. Huminga ako ng malalim at sumagot ng Hindi. mabilis pa sa kidlat na sinunggaban ako ni Sojun at hinalikan sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako nakahinga. Yung secret love ko, kahalikan ko na. Bakit mo ko hinalikan? Dahil mali ang sagot mo. Alam kong mahal mo ako. Alam mo bang mahal din kita? Ha? Totoo ba yan? Isang nakakakilig na eksena sa K-drama ang araw na yon sa buhay ko, Miss Anne. Hindi nagtagal, naging kami na agad ni Sojun. Yes, Miss Anne, yung lalaking hambog na minahal ko ng palihim
ang naging una kong boyfriend. Sobrang saya ko. Actually, sobrang saya naming dalawa. Lumipas ang mga buwan at kami ang tinanghal na couple of the year sa school. Ayu, anong ginagawa mo dito sa chapel? At bakit mag-isa ka? Nasaan ang besya mong si Shin? Jisoo, ikaw pala. Nasa Tagaytay sila Sojun eh. Mansa rin nila ngayon. Bakit ka umiiyak, Ayu? Ha? Hindi ako umiiyak, Jisoo. Mugtong-mugto na nga mata mo. Bakit? Pinahiyak na naman ba nila Eris at Jepoy? Hindi, wala to. Namimiss ko lang si Shin. Simula nang maging sila ni Sojun, nawala na ako ng best friend eh. Si Shin ba talaga ang namimiss mo? O si Sojun? Huwag ka na malungkot. May tamang lalaki din para sa'yo. Bakit ka pala nandito sa chapel? Sabi kasi nila Jepoy, nandito ka raw. Itatanong ko lang sana kung totoong nanggagamot ang apa mo. Oo, anak ng albularyo si Apa. Kaya niyang magpagaling ng mga may sakit. Hindi lang basta pang karaniwang magician ng Apa ko ha. May magic talaga siya. Talaga? Pwede bang puntahan natin yung apa mo ngayon? May tatanong lang ako sa kanya. Sige, halika Jisoo. Puntahan natin sa bahay si Apa. Beshi! Kanina pa kita hinahanap. Pauwi na ako, Shin. Bukas na lang tayo mag-usap. Kumusta ka, Sojun? Okay naman. Nagmamadali kami bumalik dito sa school chapel kasi may ibibigay na pasalubong sa'yo si Shin. Pasalubong? Anong pasalubong? Paalis na kami, Sojun eh. Sasama ka kay Ayu, Jisoo. Huwag mo sabihing... Anong nakakatawa, Sojun? Shin, aalis na ako. Bye. Kunin mo na tong buko, Pai. Pasalubong ko sa'yo. Hayaan mo na sila, Shin. Ang mabuti pa, manood na lang tayo ng K-drama sa bahay ninyo. Kainin natin yung buko pie mo. At tulad ng isang K-drama, hindi talaga mawawala ang masakit at nakakaiyak na pagsubok sa buhay ng mga bida. Nagkasakit si Sojun, Miss Anne. Isang sakit na hindi ma-diagnose ng mga doktor sa ospital. Palaging masakit ang ulo niya. Iniiyakan niya ang sakit nito gabi-gabi. Hindi siya pinapatulog. Doon ko naisip na ipagamot si Sojun kay Apa, ang tatay ni Ayu. Ang sakit ng ulo ko. Nagsimulang sumakit to pagkatapos naming mag-inuman nila. Huwag ka na magsalita, Sojun, para hindi lalong sumakit ang ulo mo. Apa, ano pong sakit ni Sojun? Tinawas ko siya pero wala naman ako nakitang masamang engkanto o espiritu na sumasalbahe sa kanya. Inorasyonan ko na siya kanina pero parang walang bisa sa kanya. Po, bakit ganun? Nagpa-ospital na si Sojun pero wala ring nakitang tumor, bukol o blood clot sa ulo niya. Nasaan po pala si Ayu? Si Ayu, kasama ko sila nung... Umuwi na sa probinsya namin. Doon na siya magtatapos ng kolehiyo. Po, bakit hindi ko alam? Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Hindi ko alam, Shin. Ang mabuti pa ay iuwi mo na si Sojun sa bahay nila. Kailangan niyang magpahinga. Hinatid ko ang boyfriend kong si Sojun sa bahay nila. Hindi ko alam na yun na pala ang huling gabi na makikita ko si Sojun, Miss Anne. Bigla na lang siyang nawalang parang bula. Hindi na siya pumasok sa school. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero wala na siya doon. Pati parents niya hindi ko na nakita. Doon nagsimulang dumilim at tumamlay ang buhay ko. Tinetext ko si Sojun pero hindi siya nagre-reply. Tinatawagan ko siya pero cannot be reached ang cellphone niya. 3 buwan na nawala si Sojun. 3 buwan din akong hindi tumigil sa kakaiyak. Shin, anong ginagawa mo dito sa chapel? Bakit mag-isa ka?
Teka, nasaan ang beshi mong si Ayu? Jisub, ikaw pala. Nasa probinsya na si Ayu matagal na. Doon na siya magpapatuloy ng pag-aaral niya. Sigurado ka? Bakit ka umiiyak, Shin? Namimiss ko lagi si Sojun. Simula nang magkasakit siya, nawala na lang siyang parang bula. Hindi pa ba kayo nagkikita ni Sojun? Hindi pa, Jisub. Nawala na ako ng best friend. Nawalan pa ako ng boyfriend. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso? Gusto ko nang bumitaw. May pag-asa pa siguro. Nandito naman ako para sa'yo. Jisub, ano? Matagal na kitang mahal, Shin. Ako na lang ang piliin mo. Wala na sa Sojun. Kalaban ng sarili. Sino ba dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba? O ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Huwag, Shin. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero si Sojun ang mahal ko. 짙은 안개 속을 걷고 있어 외로운 그 밤. Pero kabaligtaran ang nasabi ko kay Jisub na kaibigan ni Sojun. Nakita ko na lang ang sarili ko pagkatapos ng halos 2 taon na pangungulila sa tunay kong mahal na nahuhulog na unti-unti ang loob ko kay Jisub. Ang lalaking mahal na mahal ako. 그 어느 누굴 위해 Jisub, ano ba yung nilalagay mo sa kape ko? Sirup. Pampatamis. Alam kong gusto mo ng matamis na coffee jelly. Ikaw talaga. Napaka-sweet mong tao. Ganon kita kamahal. Uy, Shin, nakita mo na ba si Ayu? Hindi pa. Halos nagtatatlong taon ko na siyang hindi nakakausap, nakaka-chat. Bakit, Jepoy? Tignan mo kung sino yung pinagkakaguluhan ng mga lalaki sa second floor. Akyat ka, bilis! Parang bata akong na-excite sa sinabi ni Jepoy na dating nambubuli kay Ayu. Sa sobrang curiosity ko sa sinabi niya, ay agad akong tumakbo sa second floor ng coffee shop at para akong binuhusan ng kumukulong kape nang makita ko ang hindi ko inaasahang eksena. Ayu? Beshi? Ikaw ba yan? Shin? Kumusta na? Pinagtitinginan ng lahat ng mga tao sa second floor ang isang mestisang babae na sobrang puti at sobrang kinis ng balat. Malambot, mahaba at plakado ang pagkakablower ng kulay blonde nitong buhok. Mahaba ang mga daliri na hugis kandila. Pulang-pula ang nail polish kasing pula ng mga labi niyang nilagyan lang ng konting lip gloss. Naghuhumiyaw ang alindog nito sa suot na baby pink floral dress na maiksi na bumagay sa sapatos niyang open-toe stilettos. Mukha siyang babaeng gumiho na anyong tao sa umaga. Hindi mo maipagkakaila. Mukha siyang K-drama actress na endorser ng mamahaling beauty products. At ang babaeng tinutukoy ko ay ang best friend kong si... Ayu! Ikaw nga! Tumayo siya at niyakap niya ako, Miss Anne. Naiyak ako sa sobrang tuwa nang makita kong mistulang Diyosa ang best friend ko. Bakit ka umiiyak, Shin? Ang ganda-ganda mo na ngayon. Mas maganda ka pa sa idol mong si Ayu. Ang tagal kitang hinanap, Beshi. Wala akong makausap sa loob ng halos 3 taon. Huwag ka nang umiyak. I'm back, Shin. By the way, I want you to meet my husband. Husband? Kinasal ka na? Kailan pa? Saan? Bakit hindi ako invited? Wait. Ang dami mong tanong. Hinay-hinay lang. Meet my husband. Opa, ito pala ang best friend ko.
Dahan-dahang tumayo ang lalaking nakatalikod sa akin. Umihit ito at bumati ng, Hi Shin, kumusta na? Biglang gumuho ang mundo ko nang tumambad sa akin ang napakagwapong lalaki na singkit ang mga mata at napakatamis ng ngiti. Sojun? Si Sojun ang asawa mo, Beshi? Yes, Beshi. Sinundan niya ako sa probinsya. Niligawan. Halos 2 taon. Hanggang sa nagpakasal kami 2 months ago lang. Hindi ako nakangiti, ni hindi nakaimik, Miss Anne. Ang lalaking pinakamamahal ko ay kasal na sa best friend ko. Sojun, hinanap kita ng napakatagal na panahon. Bakit mo ko iniwan? Wait, sabi ni Soju, ikaw daw ang nang iwan sa kanya. Pinabayaan mo na lang daw siya simula nang magkasakit siya. Beshi, iniwasan ko siya dahil alam kong mahal mo siya at boyfriend mo na siya. Pero hindi niya ako nilubayan sa probinsya eh. Siyang naghahabol sa akin. Dahil mahal ko siya, Shin. Si Ayu pala ang mahal ko talaga. Ayu, Sojun. Jisub, nandito ka rin pala? Kaakyat ko lang. Kamusta na kayo ni Shin? Balita ko, matagal na raw kayo magjowa ah. I'm so happy for you, Beshi. Happy? Pero hindi kami magjowa ni Jisub. Matagal mo na raw siyang boyfriend, Shin. Si Jisub ang nagbabalita sa amin sa probinsya. Kaya hindi na rin kita kinausap pa. Ano? Jisub, kailan pa kita naging boyfriend? Hey, listen guys. Let's not make a scene here. My husband and I have to go now. Magpapacheck up pa kasi ako sa OB-GYN ko eh. OB? Yes, Beshi. I think I'm pregnant. At yun na ang huli naming pagkikita ng best friend kong si Ayu. Nabalitaan ko na lang na sa South Korea na sila nakatira ni Sojun. Doon kasi nagkaroon ng magandang trabaho si Appa na tatay ni Ayu. Umunlad ang buhay nilang mag-asawa doon, habang naiwan akong lugmok at mag-isa sa Pilipinas. Hindi ako nilubayan ni Jisub. Hindi siya tumigil sa panliligaw sa akin. Inalagaan niya ako na parang tunay na girlfriend niya, kahit na hindi ko naman siya formal na sinagot. Isang gabi, sa sobrang kalugmukan ko, may inamin sa akin si Jisub habang nag-iinuman kami sa veranda ng bahay ko. Isang sikreto na sumagot sa lahat ng katanungan ko. Ano ba yung nilalagay mo na naman sa beer ko? Huwag mo sabihin syrup yan. Ayoko ng matamis na beer. Gayuma. Ano? Gayuma. Ito ang pinainom ni Ayu kay Sojun nung gabing nagiinuman kami. Kinabukasan, nagkasakit na siya. Tinulungan kasi kami ni Apa. Tinulungan kayo? Sinong kayo? Anong tulong? Kami ni Ayu. Tinulungan kami ni Apa. Kasi ganito yan, makinig ka. Nagsabi ako kay Ayu ng feelings ko para sa'yo. Sinabihan ako ni Ayu na matagal niya ng plano na gayumain si Soju. Nagkampihan kami ng best friend mo. Kampihan? Oo, ginayuman ni Ayu si Sojun. At tumalab yun agad. Yung sakit sa ulo ni Sojun, siya pa ang gumawa nun. Kinulam niya ang ex-boyfriend mo. Kaya imposibleng gumaling si Sojun. Doon mo sa mangkukulam pinagamot eh. Ba't ang sinasabi ko? Lasing na talaga ako. Ang pinagtataka ko lang, bakit sa'yo walang talab itong gayuman na binibili ko kay Apa? Ilang beses ko nang inalo to sa inumin mo eh. Pero hindi mo pa rin ako mahal. Bakit?
Bakit hindi mo ako mahal? Ako na lang ang piliin mo. Tayo na lang, Shin. Tayo na lang. Dahil mahal na mahal kita. Bakit nga ba lahat ng mahal ko hindi ako minahal? Dapat ko pa nga bang ipaglaban ang pagmamahal ko sa taong may iba ng mahal? Mabuti pa yung karamihan sa K-drama may happy ending. Samantalang yung love story ko, napaka-tragic ng ending. Magmula noon, Miss Anne, ay nilayuan ko na si Jisoo, ang lalaking mahal na mahal ako. At aaminin ko hanggang ngayon, umaasa ako na babalikan ako ni Sojun na ginayuma lang pala ng traidor kong best friend. Kahit nakasal na sila. Ano po ba ang dapat kong gawin, Miss Anne? Paano ko patatawarin si Ayu sa ginawa niya sa akin? Tulungan niyo po sana ako. Maraming salamat po. Shin, there is a saying that it is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. Sadly, marami talagang best friends dyan ang hindi mo maiiwasang maging worst traitor mo. Dala ng inggit kaya nagagawa yun ng mga kaibigan natin sa atin. Ang traidorin tayo, patalikod. Mahirap patawarin si Ayu sa ginawa niya pero you have to let go. Just accept the fact na kasal na sila ni Sojun. And ignore them. By doing so, you have to give time. Huwag mong puwersahin ang sarili mo na magpatawad agad-agad. Slow down. Time heals all wounds. Also, do not compare your story to their relationship. Stay calm, Shin. It's on you. Smile. Just digest the fact na hindi tumalab sa'yo yung gayuman ni Jisoo. Bakit kaya? Kasi hindi lahat ng puso nalalason ng potion. Yung mga faithful, hindi madaling matibag. At ganun kang klase ng tao. Iba ka magmahal. Totoo. Just look at the brighter side of life. Parang K-drama. Masalimuot, nakakaiyak, pero nakakakilig din. Doon ka kumapit sa kilig. Hanapin mo ulit ang magpapakilig sa puso mo. Life is short, Shin. Always remember, letting go is hard, but being free is beautiful. Sana ay naliwanagan ko ang isipan mo, Shin. May God bless you. Trust Him. Siya na ang bahala sa buhay mo. Sa listeners natin ngayong gabi, please believe in yourselves. How can you love someone if you do not know how to love yourself? Hanggang dito na lamang at hanggang sa muli. Magandang gabi sa inyong lahat.